Balingkanaway Church. Amen. Makatutulog kayo. Ag-exercise tayo to head shoulder ni Intos. Kaya ito mga head shoulder ni Intos na makariing tayo. Amen. Masarap pong magpuri sa ating Panginoon. Amen po. Nabasa po kanina yung ating scriptural verse na matatagpuan sa Salmo 119 verse 105 na sinabi niya dito na your word is a lamp to my feet and a light to my path. A very beautiful verse. Napaka-iksi po niya. Hindi siya masyadong malalim pero maganda po siyang i-expound. So, ang pamagat po ng ating pag-aaralan ngayong gabi, one step at a time. Amen? Dito po, maliwanag na sinabi na ang salita ng ating Panginoong Jesus, alin po ba ang salita dito? The written word, the Bible, yung sinasabi ng ating Biblia. Sabi nga dito, ito ang ilaw sa ating mga paa. The written word, the Bible, ang ilaw sa ating mga paa at liwanag sa ating daraanan. Sa ating paglalakbay po sa ating buhay, may iba't ibang yugto tayong mararanasan. Katulad ng paglalakad natin sa kalsada. Minsan mabato, minsan lubak-lubak, minsan semento. Hindi lahat ng nilalakaran natin ay pare-parehas po na smooth ang semento. Meron nga semento pero butas-butas, parang sungkaan. May masaya, may malungkot, may maraming struggles, may pain. Sabi ni nanay kanina masakit yung paa niya. Sa bawat yugto po, ng bawat sitwasyon ng ating buhay, may nakaakmang salita ng ating Panginoon para sa atin. Amen po? Bawat hakbang natin, may ilaw at liwanag. Anumang parte yung ating daraanan, anumang sitwasyon ng daan, meron pong ilaw ang ating mga paa at maliliwanagan yung ating mga daraanan. Parang malalim po ba? Malalim po ba? Tulad po ng paglalakad natin dito sa ating mundo. Wala tayong makita. Kailangan natin ng ilaw sa ating buhay. Tama po? Sino po sa inyo ang nakakakita ng kanyang hinaharap? Sino po ang nakakakita sa inyo ng mangyayari sa susunod na segundo ng ating buhay? Sino po sa atin ang nakakakita ng mangyayari sa susunod na minuto, susunod na araw, susunod na buwan, susunod na wala pong makakakita. Ito po ang sinasabi ng salita ng Panginoon ngayong gabi. Bakit nga ba kailangan natin ng ilaw or the Word of God? Kasi sa bawat hakbang natin dito sa mundo, kailangan natin ng salita ng Panginoon as a guide. Dahil kung wala siyang guide, baka yung hinahakbangan natin, papunta na tayo sa kanal o papunta na tayo sa bangin. Which means, ikakapahamak mo na. That's why we need the Word of God. Dahil po, ang paglalakbay natin dito sa mundo ay parang naglalakad tayo sa madilim na lugar na wala tayong makita. Sabi ko nga po, walang makakakita ng kahit na sa susunod na second ng ating buhay. Wala pong makakakita ng future. Can anyone see your future? So, kaya sinabi niya dito na your word is a lamp to my feet and a light to my path. So, ang title natin ay one step at a time. At every step, there is a word of God to light up your path. Amen po? Amen.
So, yung kanyang mga salita ang magsisilbing ilaw sa ating mga paa sa paglalakbay. Ito yung ating magiging guide para tayo ay hindi mahulog sa anumang kapahamakan. Amen? Amen. Dito gusto pong ipakita ng ating Panginoong Diyos na our journey needs to be one step at a time. Kaya wala pong pinag-revealan ng Panginoon kung sino yung makakaalam ng susunod na segundo o minuto. Para sa ganon, kailanganin natin siya at ang kanyang mga salita. Amin po. Amen. So, ang paglalakbay po natin, ito po ay process. There is a process in everything. Amin po. Kaya wag po nating madaliin ang lahat ng bagay sa ating buhay. Kahit po nga sa pagiging Kristiyano. Halimbawa, may kapatid na a newly baptized Christian. Iyaano ko yung newly baptized Christian. Minsan gusto natin, pagbalik niya sa susunod na linggo, perfect na siya bilang Kristiyano. Hindi po ganoon. Give them time to grow in the Lord one step at a time. Amen? Kasi ngayon po uso yung instant. Sino yung mahilig sa instant? Instant noodles, instant coffee, instant cereal. Bilagyan mo lang ng mainit na tubig, pwede nang kainin. Pero hindi po ganoon. Tayo nga po hindi overnight na nabago at natuto. Amen po? Since we became a Christian, until now, hanggang ngayon, we are still in the process of becoming a better Christian. Amen, mga pastorang katulad ko. Tulad po ng butterfly, may process. Tulad ng mga pananim, may process. Tulad ng buhay ng tao, may process. At kapag nasunod ang proseso ng pagkahubog ng butterfly, lalabas napakagandang butterfly. Pag nasunod yung process ng pagtatanim, plentiful harvest. Pag nasunod yung process ng paglaki ng bata, mayroon kang long, satisfied life. Pero kapag hindi nasunod ang mga ito, anong mangyayari? Walang butterfly. Walang plentiful harvest. At walang life everlasting or satisfaction. So, instant is not good. Kahit nga po sa pagkain, anong sabi? Pag sa instant noodles, huwag laging kumain. Tama? Kasi hindi ito mabuti sa katawan. Much more when it comes to everlasting life. Hindi po kakayanin ng instant. Kaya po ang ating Bible ay may verses, may chapters, may verses. Kumbaga, yung Bible natin na isang malaking, kumbaga, ewan ko kung tama yung interpretation ko, isang malaking ox. And then, itong ox na ito, nahati-hati into bite piece. Yung kaya mo lang nguyain. Yung, halimbawa, naglagay ka ng 1 kilo na karne sa isang lutuan. Kaya mong ilagay lahat sa bunganga para kainin? Hindi po. Nakat yan ng small pieces, bite size. Kaya ganun po ang nangyari sa ating Bible. Ang ating Bible ay may verses. Just enough for us to chew in our daily basis. Tama? Isang verse each day is just like you are chewing o kumakain ka ng isang masustansyang pagkain. Enough for us to digest and understand. Dahil kung walang verse ang ating Bible, buong full book lang siya, paano kaya natin ito maiintindihan? Nahihirapan na nga tayo maintindihan ito kung kahit may mga chapter at verses. Paano kaya kung walang chapter, walang verses? Just whole book. Paano kaya natin ito maiintindihan? Kumbaga, mangangapa tayo sa dilim. Why? Because walang ilaw, walang liwanag.
tayong ah, makukuha kasi nga hindi natin naiintindihan. So we thank God for His Word. Dahil po the road of belief, the road of faith is very long. Kaya we will take one step at a time and one day at a time. Amen po. Yung ating pananampalataya is one step forward. Even if there is only a little progress, kahit napakalit lang na progress, kahit napakabagal ng ating paghakbang, that is still a progress. Ang importante po, tayo ay nasa tamang trail. Nasa tamang landas na ang daan. Hindi tayo nalilihis. Hindi tayo mahuhulog sa bangin, hindi tayo mahuhulog sa malalim na kanal. Amen? Katulad po ng isang tao na napakabilis maglakad. Ang daraanan po niya ay, dahil wala siyang ilaw, palagay niyo po, walang chance na mahulog siya sa kanal. Halimbawa, madilim sa gabi, madilim. Wala kang ilaw. Wala kayong chance na mahulog ka sa kanal o may maapakan kang bato, matisod ka, magkapilok ka. Amen? Worst ay yung mahulog ka sa bangin. Alam niyo po na even opportunities. Hindi po lahat ng oportunidad ay tama. Kaya nga po si pastor may mga oportunidad. Pero anong ginagawa niya? He prayed. Ito po ang natutunan ko kay pastor. Kapag may mga opportunity, nakikita niyo lagi si pastor, kahit bukas na yung oportunidad, hindi niya ginagrab mismo. Lagi niyang, let's pray, let's pray. Ito po yung natutunan ko kay pastor. Gusto ko pong, or sinasabi niya na, not every open door is divinely ordained. Hindi lahat ng nagbubukas ng oportunidad ay binibigay ng Panginoon. Gusto ko lang pong ihalimbawa yung dalawang kabataan na nasawi sa beach ng Di Paculaw, Baler, Aurora. Bless their soul. Dalawang bata. Very promising ang kanilang mga career. Ang gagaling nila, kasi napapanood ko sila sa basketball. Kasi fan ako ng basketball. Ang gagaling nila. Pero na lunod sila doon. Pang-apat lang na araw pa nung taga Davao. 4 days pa lang niya dito sa Manila. Na nakarating dito. Na siya, nalunod siya. Sa pang-apat na araw na nandito siya. Nalunod siya sa Baler, Aurora. Pero alam niyo po, sinasabi sa Jeremiah 29:11, sapagkat batid kong lubos ang plano ko para sa iyo, mga planong hindi niyo ikasasama, kundi para sa inyong ikabubuti. Ito'y mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Kaya kailangan po natin ang kanyang mga salita. Hindi po basta dahil may open door, grab it. No. Natutunan po natin ito kay pastor, na kapag may oportunidad, let's pray kung anong sasabihin ng Panginoon. Kaya kailangan natin na when we speak to God, listen to that still small voice. Because God speaks to us deep inside and through His Word. Kaya kailangan po natin ang kanyang mga salita. Kasi ito po yung ating guide sa mga tatahakin nating landas. Amen? Amen. Kasi pag nagbasa po tayo ng Bible, God speaks to us. Kahit hindi siya naipag-usap sa atin dito sa kanyang mga salita, when we pray, God speaks to us from inside. So, kailangan natin ang salita ng ating Panginoon dahil ito yung magsisilbing ilaw at liwanag sa ating mga daraanan para marating natin yung ating mga pinapangarap sa buhay. Ito, sa mundong ibabaw, as well as our eternal life. Amen? Amen. Marami po ang napapahamak dahil sa ayaw maniwala. Ayaw makinig. Bakit? Kaya nagiging kulang yung kaalaman at may maling impormasyon. Bakit may maling impormasyon? Kasi nga hindi nakikinig.
ayaw makinig at ayaw maniwala. Yung ayaw maniwala, yung ayaw makinig, sila yung may mga kulang sa kaalaman. Kaya they never commit their ways. Hindi nila sinasabi sa Panginoon, Lord, merong dumarating na open doors para sa plano ko. Is this for me or not? They never commit their plans. They never commit their goals to the Lord. Ang alam nila, they can make it to the top because they have the potential. They have the talent. Yung maling impormasyon, sila yung nagsasabi na walang Diyos. Meron akong kilalang ganito noon, yung binatil yung alaga ko noon sa Singapore. Sabi niya sa akin, Chiche, kasi Cheche ang ate ang tawag sa Singapore. Chiche, why you always go to church and pray? Kasi every Sunday yan. Because I need God. Sabi niya sa akin, we don't need God. We have plenty of money. If we get sick, we can go to the hospital. That's the wrong information. Kasi yun yung alam nila. So sila yung nagsasabi na walang Diyos. We have talent, we have connections, we have money, we have everything. So who needs God? But true success, true fulfillment, ultimately depend on God. Ang tunay na tagumpay at kaganapan ay nakasalalay sa Diyos. Amen po. Amen. Siya lang yung nakakaalam ng buong yugto ng ating buhay. Pero binigyan po niya tayo ng guide para makarating tayo sa ating finish line. Ibig sabihin yung finish line, hindi yung doon sa langit. Na hindi tayo nadidisgrasya sa kalagitnaan ng ating paglalakad o paglalakbay dito sa mundong ibabaw. Tulad po noong sino na po yung pumunta sa zoo. Yung malawakang zoo, katulad ng Singapore Zoo, one of the best zoo in the world. Maluwang. Ngayon, pagpasok mo doon sa gate, sa information gate, bibigyan ka ng malaking papel. Nandoon yung mapa na everywhere. Yung trail, makikita mo, yung pwede mong lakaran. Hindi mo, may nakalagay doon, hindi mo ito pwedeng puntahan dahil ito ay may lake at nandoon yung mga lion. Baka mabuksan mo yung labasan nila, madidisgrasya kayo. Dito sa banda na ito, nandito yung lake, may mga buhaya. Makikita mo doon. So, may mga details na nandoon para wag tayong maligaw, para wag tayong mapahamak, para makabalik tayo kung saan tayo nanggaling, yung sa entrance. Amen? Katulad po, yung complete guide na yan, ang ating Biblia, our Bible is our complete guide sa ating paglalakbay dito sa mundong ibabaw. Yun nga lang po, hindi natin ito sa aking younger age, hindi ko ito pinapansin. Ang daming Biblia. Pero parang wala lang. Hanggang sa nagkaroon ako ng calling na magturo ng mga bata. Bata lang. Hindi katulad niyo. Bata lang po. So, ang ating Biblia, ito po yung ating complete guide. Sabi ko nga po na yung Proverbs, this is a book of wisdom. May 31 verses. At meron tayong, 31 chapters. At meron tayong 31 days. One chapter a day. At kapag sinunod po natin, at susundin natin ang mga sinasabi ng ating Biblia, iiwasan natin ang dapat nating iwasan, malalayo tayo sa mga kapahamakan dito sa mundo, especially kapahamakan sa everlasting fire. Wala pong may gustong pumunta sa everlasting fire, but because of ignorance, may nagsasabi na mabait naman ako. Wala akong pinatay,
Wala akong sinaktan. Marami akong tinutulungan. The point is, meron ka bang Diyos na sinasamba? Because everyone needs a Savior. Wala pong may hininga na hindi nangangailangan ng tagapagligtas. Kailangan po natin ang ating Panginoong Jesus. So, bawat isa, kung hahawakan po nating mabuti ang ating guide, complete guide, makakarating po tayo sa ating finish line. Kahit po we have one step at a time. Kahit hindi po mabilisan yung ating paglalakad. Ang importante po, nasa tamang trail po tayo. Amin po? Amen. Yun lamang po at magandang gabi po sa inyo. Binibigay ko kay Pastor. Ang pagiging Kristiyano po ay hindi po mabilisan, hindi po pakuntisan. Basta tayo po ay humahakbang sa paglago natin sa ating Panginoon. Yun po ay nakalulugod sa harapan ng ating Panginoon. Kaya nga po, one step at a time. Kung maalala po natin yung kwento na the daffodils, bago sumikat itong daffodils na to, yung mga halaman na naggagandahan, nagsimula lamang yan sa isa. Tinanim lang yung isang matanda, isa, hanggang sa dalawa, hanggang sa tatlo. Maraming taon nang lumipas, naging sikat yung daffodils. Nagulat sila paano niya naitanim lahat. Hindi yung pinito niya, one step at a time. Kaya tayo po, huwag tayo magmadali. Huwag kang magmadali sa buhay mo, one step at a time. Dahil ang Diyos naman, sa bawat hakbang natin, sa bawat paglakad po natin, as long as dala-dala natin yung kanyang salita, gagabayan, tuturuan tayo ng salita ng Panginoon. Yung atin pong teksto, Psalm 119, verse 105. Thy word is a lamp unto my path, and the light unto my path. Siya ang ilaw, yung salita ng Panginoon, ang nagbibigay ng gabay, nagbibigay ng ilaw sa ating landas. Upang sa ganon, gagabayan, tuturuan niya tayo. Kaya kapatid, sa gabi po ito, mahalin natin, pahalagahan natin ang salita ng ating Panginoon. Tayo pong lahat ay tumayo. Dakilang Diyos, sa gabi po ito, marami pong salamat sa inyong mga salita na amin pong napakinggan. Hayaan po ninyo ng iyong mga salita ang siyang maging ilaw, maging panlaw sa aming mga daraanan, na siyang gagabay sa amin, na sa bawat decision na gagawin namin sa aming mabuhay, andyan lagi yung salita, Panginoon, na magtuturo kung anong mga dapat namin gawin, gagabay kung ano ang dapat namin tatahakin. Dakilang Diyos, let your word na nasa aming mapuso be our light, be our guidance. Salamat po, Panginoon, sa inyong masalita. Salamat din sa inyong lingkod na siya mong ginamit. Tulungan mo kami sa bawat paglakad namin, Panginoon. Hindi kami mag-aapura, hindi kami magmamadali. One step at a time, God. Dahil sa gabay ng inyong masalita. Salamat po. To give you all the glory, to give you all the honor. In Jesus Christ, mighty name we pray. Amen.